marinig nito, Lord God. Kapagpala po, Panginoon, bawat isa, Lord God. Hallelujah. Maraming po salamat sa inyong Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Marilyn. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating praise and worship na pangungunahan po sa atin ng ating Sister Beth Albelda. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Tunay ang Diyos po natin ay dakila. Amen. Kanina sa ating binasa sa scripture reading, nararapat lamang na papurihan siya ngayong hapon. Let's declare the goodness of the Lord sa ating mga buhay. Mag-aawit tayo o umawit tayo na may pasasalamat sa ating mga puso at papurihan ang kanyang dakilang pangalan. Great is the Lord. He is holy and just, by His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true, by His mercy He proves He is love. Great is the Lord and worthy of glory, great is the Lord and worthy of praise, great is the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice, great is the Great is the Lord, He is holy and just, by His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true, by His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory, great is the Lord and worthy of praise, great is the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice, great is the Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord. I lift up my voice. I lift up my voice. Great are you, Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Aming kalagitnaan ngayong hapon, patuloy na ikaw ang maluwalhati, patuloy na maitaas ka dahil ikaw ang Diyos na dakila na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Maluwalhati ka at patuloy na maitaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. As we continue to sing praises to you, as we continue to worship you, Lord, patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. Lord, great is the Lord. is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? Is our God? Sing with me, how great
Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, Ikaw ang Diyos na dakila. Kaya nga, O Diyos, nagpapasalamat kami dahil kaming mga nilikha mo ay hindi mo pinapabayaan. Lahat ng pangako mo, O Diyos, ay natutupad. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Sa hapong ito, pinupuri ka namin. We just want to declare your greatness, God, among us. Maraming salamat at ikaw ang patuloy na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Lord, we worship you and we honor you because of who you are. Salamat po, Panginoon. Maluwalhati ka at may taas ka sa aming kalagitnaan as we continue to worship you, as we continue to listen, Lord, to your words. Lord, we pray na patuloy na ikaw ang pumilos sa bawat puso namin, sa bawat isipan namin. As we hear your words this afternoon, may your name, Lord, be glorified upon our lives. Tulungan mo kami, O Diyos, na maganap ito sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Sige po, palakpakan po na. Hallelujah. Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Sister Beth. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating communion na pangunahan po sa atin ng ating brother Yu Chang Chu. Amen. Hallelujah. Good afternoon, brothers and sisters. How great is our God? Amen. Amen. How great is Jesus? Amen. Brothers and sisters, before we Holy Communion, we first turn our heart, our mind in Him. Turn in Him. He is already finished everything. We need it to rest in Him. Brothers and sisters, let's read Matthew chapter 26, verse 26. And after he had given thanks to his Father, he broke the bread and gave it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Lord Jesus, today we here bow for you. We know we are your beloved children. We receive you in our heart, in our lives, and we accept you. We accept your death. We accept your penalty for our sinfulness. The price you pay cover us for all times. And now we just to live for you. As we take the bread representing your life that was broken for us, we remember and we celebrate your faithfulness to us and to all who will receive you. Thank you, Lord Jesus. Thank you that your death give us life, abundant life, now and eternal life forever. We receive this bread in remembrance of you. Let's eat the bread. When supper was ended, he took the cup, and after he had given thanks to his Father in heaven, and said, "This is a cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant.
It will be shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this remembrance of me. Lord Jesus, as we take this cup representing your blood poured out from the cross, we realize that you were the supreme sacrifice for all our sins, our past, present, and the future. Because of your blood shed for us and your body broken for us, we can be free from the power and the penalty of sins. Thank you, Jesus. Thank you, your victory over death. And today, we remember and celebrate the precious gift of life you gave us through the blood that you spilled, that drink the cup. Thank you, Lord. This is your blood. We receive it. Let's pray. Lord Jesus, thank you. Thank you. You died on the cross. Thank you, you died for us. Thank you, you heal all our sick. Thank you, pay all our sins. Heavenly Father, thank you, love us so much. You give your only Son Jesus to die for us. Thank you. Everything we just can thank you for you. From you, we have eternal life now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Yu Chang. At ngayon naman po ay dadako tayo sa pinaka importanteng part ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos na pangungunahan po sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Mario Albelda. Thank you, Sir Mildred. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God. Isang ngiti naman dyan. Ngiti ng tagumpay. Ayan. Ayan, purihin ang Panginoon. Today is July 27 at nasa huling linggo na naman tayo ng buwan ng Hulyo. Next month o next week ay August or more than of the year 2025. At salamat sa Panginoon sa kanyang grasya sa buhay natin na tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon to be able to live this life for the glory of God. Alright, so itong buwan ng Hulyo ay nagkaroon tayo ng break muna from the series or yung mga theme na preaching natin. At napakaganda ng ating naging topic last Sunday. And it's all about doing, alam nyo, yung paggawa ng mabuti at ng tama ay isa sa mga importanteng aspeto ng buhay ng isang mananampalataya. Na araw-araw po sa ating mga buhay, we are always given the choice. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na tayo ay pumili either kung tayo ba ay gagawa ng tama o hindi. Kaya po magandang paalala sa atin yon na bilang mga mananampalataya ay meron pala mga nakalaang mga kapakinabangan o benefits when we do the right thing. At sabi nga ay magiging matiwasay ang ating buhay. We don't need to be, pinakamahalaga ho ay yung magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay at katiwasayan. Of course, we also learned na ang paggawa pala ng mabuti o ng tama ay merong ani, merong pag-aani na gagawin. At nalaman din natin na hindi lamang pag-aani, but even as well reward. May gantimpala ang Panginoon pag pinili natin gawin kung anong mabuti, kung ano ang tama at makatotohanan. At nakita rin natin
na pag pinili natin kung ano ang tama at mabuti, ay we will going to win the favor of God and the favor of men. No? So tayo ay bibigyan ng Panginoon ng tagumpay sa lahat ng mga gagawin natin. Kaya mahalaga po itong aspeto ito na dapat natin maunawaan. And actually, ang topic ko natin ngayon ay somehow related din sa pinag-aralan natin last Sunday bilang introduction o pagpapasimula natin sa ating magiging series naman na gagawin natin for the next several months. Tinignan ko yung aklat na ginamit natin, Pastor, sa Cebu, 24 topics, no? It's about the 24 vital areas ng buhay ng isang disciple ni Lord. So, 24 divided by 4. Sabihin natin na ito ay apat na kada isang buwan. Aba, halos isang taon, ano? Kasi, hindi, kalahati lang kasi 52 weeks sa loob ng isang taon. So, most likely, ay mahaba-habahong panahon na pag-aaralan natin ito. Pero ito yung magagkat, dito ay matatalakay natin yung mga mahalagang aspeto ng buhay natin bilang mga tagasunod o alagad ng ating Panginoon. Kaya sige, tayo ay lalaga na at ihanda natin ang ating mga sarili sa loob ng ilang buwan na we will be learning the 24, no? 24 na vital areas ng pagiging disipulo ng ating Panginoon. So anyone who would want to be a disciple of the Lord ay mahalaga na matutuhan natin ito kasi ito ang magbibigay sa atin ng gabay upang tayo ay maging ganap na alagad ng ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa hapong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa grasya mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy na binibigyan mo kami ng opportunity to grow on our faith, na hindi lamang kami maging relihiyoso o taga-simba, kundi yung kami maging ganap na disipulo mo. Kaya po, samahan niyo po kami as we continue to learn and receive from your word this afternoon. We thank you and praise you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. So mga kapatid, ang ating pong title ngayong hapon is Living Our Purpose. Kung meron palang aspeto ng paggawa o paggawa ng tamang bagay na dapat natin gawin, ay mahalaga rin maintindihan ng bawat isa sa atin, sa mga taga-House of Refuge, yung katotohanan or the need to be able for us, the need to be able to live our purpose. Kung tayo po ititingin sa iba't ibang mga bagay sa paligid natin, mapapansin natin that almost everything that surrounds us ay meron pong purpose, no? Even yung mga small appliances that we are using, bawat isa po sa kanila ay meron mga kanya-kanyang mga layunin o purpose. So in other words, kung itong mga bagay na to na mga maliliit o tumungo naman tayo sa malalaking bagay sa ating kapaligiran o mga bagay na nakikita natin, even the trees, the mountains, no, lahat po ng mga bagay ay malalaman natin na meron itong layunin ng pagkakalikha. And so, in other words, kung ito pong mga bagay na to ay merong layunin, gaano pa kaya ang pagkakalikha ng Diyos sa atin bilang mga tao? In Genesis chapter 2, when God created men and woman, I believe na sa isip ng Panginoon ay meron siyang layunin why He created man and woman. It's the same thing. Na tayo po mga tinawag ng Panginoon, binigyan tayo ng opportunity to be able to receive Him as our Lord and Savior, meron pong layunin na nais ipakita ang Diyos sa atin. And it is important that Christians today live according to the purpose of God in their lives. Ano ba ang layunin ng Panginoon? As I have been saying, mga kapatid, for almost every time, no, na binibigyan natin ng diin nito, ang Christianity is not all about coming to church. Ang pagiging Kristiyano o ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon
ay hindi ho natin nasusukat sa pagdalo sa simbahan. Kasi pwede naman tayong dumalo, ngunit ang ating isipan ay malayo sa mga bagay na ginagawa natin. At maaari din namang merong mga kadahilanan na tayo ay hindi makadalo, ngunit ang ating puso at isipan ay nasa gawain ng Panginoon. So, it is not all about coming to church. It is not also about singing and dancing in our religious services. Well, we praise God kasi meron tayong panahon bagamat tayo po ay online to collectively as one body, we can sing praises to God. No? Ang iba po sa inyo, mga nakatayo, sumasayaw sa Panginoon. But Christianity, that is a good thing. No? Magandang gawain ito. Pero hindi po ito ang kabuuan ng ating pagiging Kristiyano. And it is not even about praying and participating in church rituals and ceremonies. Maraming iba't ibang mga programa, maraming iba't ibang mga seremonya o mga rituals. Pero mga kapatid, as I said, hindi ho ito ang sukatan ng ating pagiging isang mananampalataya. Rather, Christianity is about following Jesus and becoming His disciple. Kasi kapag ang isa pong mananampalataya, gumawa ng kapasahan sa kanyang puso na sumunod kay Jesus at maging isang alagad niya, lahat po ng nabanggit natin kanina ay naturally susunod na lamang po ito sa ating buhay. So, dapat po nating tandaan ang pagkakaroon ng ugnayan o relasyon sa Panginoon is not about coming to church, but it is about following, making a decision to follow Jesus and become His disciple. So ito po ang pinakamahalaga sa lahat mga kapatid. Na ang layunin natin sa buhay natin ito ay hindi lamang natin gawin kung ano yung tama, hindi lamang natin sundin kung ano yung nararapat, but it's about following Jesus. Hindi yung pagsunod sa ideolohiya ng ibang mga tao, hindi pagsunod sa sinasabi ng ibang tao sa atin tungkol kay Jesus. Christianity is about following Jesus Himself and becoming one of His disciples. Kasi pag ikaw ay naging isang alagad na o disipulo ng Panginoon, naturalmente, no, na ikaw ay dadalo ng gawain, sisimba ka, sasamba ka sa Panginoon, sasayaw tayo sa Panginoon, dadalo tayo sa iba't ibang mga programa na meron tayo. So, lahat po yun ay nakapaloob na when we become His disciple. Kaya po, sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung mandato na ibinigay ng Diyos sa atin. Natulungan natin na sa ating paghayo ay gawin nating alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. In other words, ang pinaka-ultimate objective po natin is not just about the preaching of the gospel. Hindi lamang yung mangaral tayo ng salita ng Diyos. Ang dapat natin maging objective o layunin is to be able to make disciples of all the nations. When we make disciple, ang sabi ng Panginoon sa verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. In other words, mga kapatid, ang layunin o objective natin bilang mga mananampalataya. Una, tayo ay maging masunurin. Pangalawa, turuan natin ng iba na maging masunurin din sa Diyos. At ang pangako niya sa atin, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So that is our purpose. Yun po yung ating layunin. Ang tanong,
paano natin maisasapamuhay ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan natin po ang current status. Gaano na ba karami ang mga tinatawag nating alagad ng ating Panginoon? Sabi po, as of today, ang populasyon ng buong mundo is about 8 billion people. No? Grabe, lumolobo almost every day. Nadadagdagan po ang populasyon ng daigdig. And statistics shows that only about 11% of the 8 billion people are considered to be committed followers of Jesus, no? So 11% lamang po. Kung ito ho ay 8 billion, ang 10% ng 8 billion probably ay kung hindi ako nagkakamali, sabihin natin 80 million. So around 90 million people are considered to be committed followers of Jesus. Kaya nga po, kung 8 billion ang populasyon ng buong mundo, there are still about 7.1 billion people that needs to be discipled, that needs to be reached out, and eventually needs to be discipled. So mga kapatid, napakalaki pa ng hamon sa atin na bilang mga alagad ni Jesus ay kinakailangan ipamuhay natin ang layuning kanyang itinakda para sa atin so that together we will be able to disciple the whole world for the glory of God. Kaya po atin kasi mahirap mag-disciple kung hindi natin nauunawaan sino ba ang tunay na disipulo. Ano ba ang larawan ng isang tunay na hindi porkit dumadalo tayo, alagad na tayo. No? Hindi porkit sa iba, nag-sign ka ng membership, ibig sabihin disciple ka na. No, we have to see this following characteristics sa ating mga buhay if we want to look upon ourselves as a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya po ngayong hapon, meron po tayong mga around 4, no, mga 3 or 4 na next Sunday, simulan na natin yung 24, no? Hindi ko alam kung dalawa ba sa bawat linggo, pero para mas mabigyan natin ng diin, no? Baka ho tig-iisa bawat linggo. But for today, we will going to look at about 4 characteristics of a true disciple. Number 1 is that someone who is committed. A true disciple is someone who is committed to follow and obey Jesus at all costs. Ang una daw pong katangian ng isang tunay na disipulo o alagad ng Panginoon ay ang isang tao, someone who is committed, isang tao na handang siya ay talagang committed, no? Dedicated ng kanyang buhay to follow, na sumunod at gawin ang ipinag-uutos ni Jesus at all cost. No? Kahit anong mangyari, ang sabi po rito, ang isang tunay na disipulo ng Panginoong Jesus ay handang sumunod niya sa ng pagkakataon siya mabigat. If we really want to be considered to be a true disciple of Jesus, kailangan ano man ang pagdaanan, ano man ang hirap, no, ano man ang hamon ng ating mga buhay, we must be committed to follow and obey Jesus at all costs. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, verse 3 to 6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ng kaos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sinusunod ang kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit
ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas na Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Mga kapatid, self-explanatory. Ang sabi po rito, tayo ay nakatitiyak lamang na kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil kung nagsasabi daw tayong kilala natin siya, ngunit hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos, tayo ay nagiging isang sinungaling at wala ang katotohanan sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, it's about na kung nais natin talagang sumunod sa Panginoon, kinakailangan mamuhay tayo sa katotohanan ng tunay na pagsunod sa kanyang mga kautusan sa ating mga buhay. Hindi yung panglinggo lang tayo, disciple. Hindi yung pagka-Webes lang na may prayer meeting, disciple tayo, o Sabado ng gabi na meron tayong Bible study. 24/7 ng ating mga buhay, we are to be a committed follower of the Lord Jesus Christ, and we must be willing to obey Jesus Christ in our lives. Amen po ba, mga kapatid? Ang ating mga buhay, araw-araw ng ating mga buhay, no, we are to be obedient to Christ, no? Ang ating ng pagsunod sa Panginoon ay parating hinahamon ng iba't ibang mga factors that influences our decisions, no? Hinahamon ho nito, no? Minsan nagkakaroon tayo ng struggle whether to do what is right or to do what is not right. No, araw-araw ho ng buhay natin may mga paghamon sa atin. And most of the time, we measure our obedience to the Lord by coming and participating in religious services. Pero tandaan po natin, again, it is more than that. Ang ating nung totoong pagsunod sa Panginoon is a decision that we have to make every day of our lives. Amen po ba? Hindi porket nagtagumpay ka nung nakaraang buwan, ibig sabihin forever magtagumpay ka na. Hindi. Araw-araw, not even yesterday. Maring yung pagsunod sa Panginoon ay iba naman challenge ngayon ang harapin mo with regards to you following the Lord Jesus Christ. That is why, sabi po natin ito ay araw-araw na pagpapasya ng ating mga buhay. Pangalawang bagay po, or basahin po muna natin to. Ano po sabi rito? Let's read it together. Ready, go. Following obedience to Christ, our central theme in Christianity, emphasizing a personal commitment to live according to Christ's teaching and example. So mga kapatid, mahalaga pala, no? Central ho ito, isa sa mga pangunahing pundasyon ng ating relasyon sa Panginoon, ang pagsunod at ang ating pagpapasyang sumunod kay Jesus at sundin ang kanyang mga utos sa ating mga buhay. Pangalawa po, nakatangian ng isang disipulo is someone who is committed not only to follow and obey the Lord Jesus Christ, but someone who is committed to what? To fellowship with other followers. Aba, hindi lang pala tayo susunod kay Lord. Ang pangalawang katangian ay yung ating commitment, yung ating dedikasyon to fellowship with other followers. Oh, hindi lang pala kay Lord, kundi yung ating commitment na tayo ay maging bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak.
Galatians chapter 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Mga kapatid, ito po ay ilan sa mga talata na nagsasabi sa Biblia ng mga katotohanan at pangangailangan for us to be committed to one another. In other words, mga kapatid, ang atin ng pagiging bahagi ng isang iglesia o pagiging bahagi ng isang gawain, tandaan po natin na ito po ay isang commitment. Amen po ba? No? Dito ho, sa pagdalo o pagiging bahagi ng isang gawain, dito ho ay nilalagay natin. Hindi lamang po yung ating katawan na tayo ay uma-attend physically and virtually, kundi yun din pong ating puso at ang ating damdamin, maging ang ating kaisipan. That is why Paul was telling the Hebrew believers, sabi niya, gisingin natin ang damdamin ng bawat isa na magmahal sa kapwa at gumawa ng mabuti. Mga kapatid, ang isa po sa mga palatandaan ng isang disipulo ng Panginoon ay yung kanyang commitment to fellowship with other believers. Kaya nga po tayo sa House of Refuge, isang challenge sa atin na tayo ho virtual. But we thank the Lord for the opportunity that we had this face-to-face na pagkakakilala sa bawat isa. Pero tandaan po natin, na bagamat tayo po ay virtual, marami hong kaparaanan that we can show our commitment towards one another. Kasi po ang isang tunay na disipulo, hindi lamang siya concerned sa kanyang pagsunod sa Panginoon, but he is also concerned with the welfare of other believers. Kaya po tandaan natin that fellowship with other believers is a vital aspect of our Christian faith. Kaya po mahalaga ang bawat isa sa atin. Sa isang Sunday na mawala kayo, iisipin namin kumusta kaya ang kapatid. Sa isang prayer meeting na wala ang isa sa atin, iisipin namin ano ang kalagayan niya. Sa isang Bible study na wala ang isang kapatid, mag-aalala ka, how is she or how is he today? Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay ang ating commitment towards one another. It is through fellowship with others that we can experience spiritual growth. We can experience love. We can experience encouragement. And we can receive the strength that we needed. Ito po yung isang bagay na mahalaga na dapat natin na talagang na-experience sa buhay natin. Ang pagiging bahagi ng isang gawain is not all about attending, but receiving and experiencing growth, love, encouragement, and the strength that we needed sa mga panahon na kailangan po natin. And we will not be able to fulfill the Great Commission by ourselves when ourselves are not in harmony with one another. Kung ang layunin po natin ay gawin natin disipulo ang lahat ng bansa, turuan natin silang sumunod sa Panginoon. Sabi po dito, hindi natin magagampanan kung tayo mismo ay hindi nagkakatulungan sa bawat isa, kung tayo mismo are not in harmony with one another. So a true disciple is someone who is committed to love other believers. Pasensya na ho kayo, yung aming communion kanina yung ginawa ni Beth na dragon fruit tsaka pipino. Parang may naiwan sa lalamunan ko. medyo tumata siya, nilagay sa ref kaya para bang anong tawag dito, nag-solid siya. Kaya parang may natira tuloy. Masarap yan, Pastor.
Oh, pastor. Kasi tinodo ko kanina dahil kailangan ng katawan natin Anyway, number 3, a true disciple is someone who is committed to lead others to Jesus. Ito pala ang pangatlong katangian. Hindi lamang pala siya committed to follow and obey Jesus. Hindi lamang pala siya committed to fellowship with other believers. But thirdly, a true disciple is someone who is committed to lead others to Jesus. Ang isa daw pong tunay na disipulo ay yung committed na tulungan niya ang iba na sumunod kay Jesus. Again, dito ang focus ay hindi sarili. Ang focus niya dito ay ang kanyang kapwa. Tulungan niya ang iba na makasunod kay Jesus. Sa Matthew 28:19, again, sabi ni Lord, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Acts 1:8, subalit tatanggap ng kapangyarihan pagbaba ng Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So makikita po natin dito mga kapatid, may mandato pala sa atin. Ang isa sa mga layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa atin is not only for us to be able to live ourselves for our own selves, but to lead others. Tulungan daw po natin ang iba na makasunod kay Jesus. Kaya nga sabi niya, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Kayo'y magiging mga saksi ko. Mga kapatid, ang atin hong pagtulong sa iba na makilala nila ang Diyos, leading others to God, or also known as evangelization or witnessing, is a key aspect of our Christian faith. Kung tayo po ay isang totoong mananampalataya, isang disipulo na, mahalaga pong bahagi ng ating mga buhay ang tinatawag na evangelism or witnessing or yung ating pong kakayahan to be able to lead others to the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, sabi natin, hindi ho ang pagiging Kristiyano hindi lang sa loob ng simbahan. Ang pagiging Kristiyano ay doon sa ating mga trabaho, doon sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan, sa mga tao na ginagalawan natin, na kung saan tayo po ay nagpapatotoo ng ginawa ni Jesus sa ating mga buhay and leading them kung paano nila makikilala ang Panginoon din sa kanilang mga buhay. So when we do evangelism or witnessing, it basically involves sharing the message of the Lord Jesus Christ. Ikwento lang natin kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Ikwento natin kung paano nais siyang abutin ng Diyos ang kanyang buhay. Nais ang Panginoon makaranas din ng kaligtasan, tinanggap mo. In doing that, we help others experience a personal relationship with God. And bilang mga disipulo, we must find ways to be able to share the gospel, the good news to others, regardless of our age and gender. Mga kapatid, kahit gaano tayo kabata, kahit gaano tayo katanda, maraming iba't ibang kaparaanan that we can find in order to be able to share the gospel to others. Meron mga panahon na ang tao ay may problema sa buhay, may pinagdadaanan. That is the best time that we can share the gospel or the good news to them. Meron mga panahon na meron mga crisis sa isang pamilya. Ito po ang magandang pagkakataon that we can share the good news to them. What is important mga kapatid is that we fulfill ang isa sa mga obligasyon natin. Ano po ito? Tulungan din ng ibang tao na makilala nila si Jesus sa kanilang mga buhay. We need to be intentional in our everyday interactions and seize every opportunities
to share God's love to others. So ito, yung mga detalye nito, aaralin pa natin pagpasok natin ng bagong serye natin. And pang-apat, a true disciple is someone who is committed to multiplying disciples. Ang isa daw pong alagad ng Panginoon, hindi lamang niya ginagabayan ng iba tungo sa pagkakakilala ng Lord, but someone who is committed, no? Yung ating dedikasyon na paramihin pa natin ang disipulo o ang mga maging alagad ng Panginoon. Again, yung Great Commission sa atin, no, verse 19, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So there's that mandate. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Mga kapatid, very basic and self-explanatory. At tayo pong mga alagad ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy ang ating pagtuturo, tuloy-tuloy ang ating effort of making disciples for the Lord Jesus Christ. In other words, multiplying disciples is one of the major themes of our Christian faith. Kasi kung hindi ko tayo dadami, kung hindi dadami ang tagasunod ng Panginoon, how we would be able to reach out this 7 billion people, no? Paano natin maaabot itong 7 billion people kung hindi dadami ang magiging alagad ng ating Panginoon? In other words, it emphasizes the need for us to duplicate ourselves. Kaya po, dapat paramihin daw natin yung sarili natin sa pamamagitan ng ibang mga tao. Parang sinabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ituro mo sa iba na may kakayahang magturo, meron din kakayahang magturo sa iba ng mga bagay na tinanggap mo sa akin. Mga kapatid, we need to disciple people so that in turn, sila din ay mag-disciple ng ibang mga tao. Disciple making is the foundation to the growth and sustainability of every local church. Kaya po dito sa atin, naniniwala tayo sa kahalagahan ng pagdidisciple o pagdidisipulo ng mga tao. Kasi kung di natin ito gagawin, tandaan po natin, this will also affect our growth and our sustainability bilang isang local church. So, a true disciple is someone who is committed to God, to follow and obey Jesus at all costs. A true disciple is someone who is committed to other believers. That we fellowship with other believers. And a true disciple is someone who is committed to the world, that we lead others to Jesus. And a true disciple is someone who is committed to the Great Commission by multiplying disciples. Sana po mga kapatid, no, sa pagpasok natin ng bagong buwan ng Agosto at panibagong serye ng ating pag-aaral, ito pong apat na to ay dadaanan natin, and we hope na all of us, bata, matanda, nasa gitna, all of us would be able to follow and live our purpose according to what God has entrusted to us. Nawa, tulungan po ng Panginoon ng HOR, ang House of Refuge Community, diyan sa Montalban, sa Taiwan, diyan sa Cebu, na ang lahat po, ang bawat isa sa atin would be able to really be a true and committed follower of the Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa inyong mga hamon, salita sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na as we go through the process of learning on how we would become a disciple of the Lord Jesus Christ, ay tunay na masunod namin, Panginoon, ang nais mo at layunin mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, for receiving your word. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sige po mga kapatid, this Sunday wala mo na tayong tanong, next Sunday na natin i-re-reshow. So, back to you. Okay po.
Maraming salamat po, Pastor, sa napakaganda mong mensahe ngayong hapon. Kaya mga kapatid, kumilos na tayo at para tayo po ay makawin ng maraming souls. Kailangan nating kumilos at punuin ang langit. Amen. Mga Come on. kapatid, maraming salamat. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating prayer for persecuted church na pangungunahan po sa atin ng ating Sister Grace Chu. Hello po everyone. Ang atin pong prayer focus ngayong hapon ay sa mga taga-Iran. So kung nagkaroon po tayo ng survey sa buong mundo, alamin din natin ang mga population ng taga-Iran. Nasabi po sa ating kapatid na Google, nasa 88 million ang dominantly Shia Muslim. So sila po ay nasa 88 million na sumusunod sa kanilang Diyos-Diyosan. So ang background po ng Iran is one of the most dangerous place to the followers of Christ. Yun po ang nasabi. And among Muslims are threat the churches. And they are raid leaders are imprisoned, and believers are often isolated and under surveillance. And despite this, the underground church is growing rapidly through dreams, visions, and bold disciples. Hallelujah! So, masasabi natin na sa ating mga panalangin, hindi po nag-ignore ang Panginoon, kundi binigyan po niya ng tugon na kahit sa ating pong mga panalangin, huwag po tayong magsawa na ipag-pray ang mga taga-Iran. Dahil sabi po ng Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, for the Lord your God goes with you. Hallelujah. So ngayong hapon, ipag-pray natin ang mga Iran. So samahan niyo po kami, samahan niyo po ako na ipag-pray ko po ang Iran. Pray natin ng protection and provision sa lahat ng gagamitin ni Lord na magtalaga po ng kahit underground church sa pangalan ng Panginoong Jesus. And ang mga leaders nila ay hipuin po ni Lord. So let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Father, Son, and Holy Spirit, Lord God, we pray, Lord God, sa mga safety churches na naroon na sa Iran. We pray, Lord God, the secret fellowships and their leaders, Lord God, na nawa, Lord God, ikaw talaga, Lord God, ang mangusap sa puso nila, Lord God. Ikaw ang magbigay, magganap, Lord God, ang iyong mga salita sa kanilang mga puso. And tulungan mo, Lord God, na makaprovide ng Bibles, discipleship, mga resources, Lord God, and a secure communication, Lord God, na kahit sikreto ang kanilang mga ginagawa, Lord God, na maligtas sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, marinig nila ang iyong salita, Lord God. Ito, Lord God, ay magiging kabutihan mo, O Diyos, sa iyong mga anak sa Iran. Lord God, we pray for those who are in prison, Lord God. Nila, Lord God, merong mga tao, Lord God, na hanggang ngayon, Lord God, ay tunay na naniniwala sa pangkapangyarihan ng Espiritu ni Jesus na siyang magtawag at manguna doon, Lord God, sa lugar ng Iran. We pray, Lord God, for peace of Iran. We pray for the Muslims, youth of Iran, Lord God, na they will have dreams and visions about Jesus Christ. Holy Spirit, ikaw ang mag-break ng kanilang mga
bondage, Lord God, upang makilala nila, Lord God, ang tunay na kalayaan, ang tunay na kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. We pray, Lord God, na mga ang taga-Iranian, kahit nandoon na sila sa ibang lugar, sa abroad, Lord God, we pray, Lord God, na kahit sa online ministry, Lord God, or any satellite na broadcast, Lord God, about to reach how Jesus saves, Lord God, how Jesus saved the world and how Jesus forgive us and how Jesus is good, Lord God. And let, Lord God, na ang Holy Spirit ang mangusap, Lord God, to use this secret evangelism, Lord God, using internet, using broadcasting Bibles, using pastors, Lord God, na magbabahagi ng good news, Lord God, sa iyong pangalan, O Diyos God, lahat sila ay maligtas. And ikaw, O Diyos, ang mangusap sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus to pray everyone sa mga taga-Iran. Lord, as we end our prayer, Lord God, ikaw ang Diyos na napakabuti na ililigtas mo, Lord God, ang mga taga-Iran. Patawarin mo sila, Lord God, sa kanilang mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na magsosoft sa kanilang mga puso. Ikaw ang Diyos na mabuti at bibigyan mo ng revival ang mga nangyayari sa mga kanilang mga spiritual na hindi nila nalihis po sila, Lord God. And we pray, Lord God, na makilala kanila soon, Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Grace. True. And ngayon naman, dadako tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po sa atin ng ating Sister Daisy Salvador. Basahin ko lang po. Second Corinthians. Ano ba yun? Second Corinthians. Verse 9 to 7. Second Corinthians, verse 9 to 7. Chapter 9, verse 7. Yes, Second Corinthians chapter 9, verse 7. Hindi ko po dito basahin ko na lang. Sa screen. Daisy. Sorry po medyo yung aking salamin. Second Corinthians. Yeah, 9. Sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Yes, Lord, we thank you for your abundance in our lives. We offer this gift with a grateful heart, knowing you will use it to bless others in need. We acknowledge that all good things comes from you. Lord, we offer this gift, the fruit of our labor, and ask that you use it to do your work in the world. Lord, please guide us, our hands, in generosity today,
We give this offering as a way of our expressing and gratitude and partnership with your plan for our lives and Thank you, Sister Daisy. At ngayon naman po, ang ating tithes and offering. Contact Brother Yu Chang to via post and deposit sa Taiwan po. 9. Ano yung number? Nakalimutan ko na po. 09 161 Tuwan. 21 sa ano naman Cebu, hindi ko po contact Sister Cel Edrina. Mga kapatid, maraming salamat, and ngayon naman po tayo ay dadako na. We may cheerfully give our tithes and offering and prayer and prayer for the nation na pangunahan sa atin ng ating Sister Lilia Lim. Amen. Thank you, Sister Mildred. Hallelujah. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na ito na ibinigay mo sa amin. Thank you for giving us time to worship you, to honor you, and to glorify your name, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na kayo lumikha sa lahat, Lord. Lord, bless Taiwan, bless the Philippines, and bless all our brothers and sisters, Lord God, wherever they are, Lord, ngayong oras na ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na dinala ni Pastor Mario, Lord, for reminding us, oh God, Lord, to follow you, Lord God, to live our life with purpose, oh Lord. Teach us, Lord God, to commit ourselves, Lord, in following you, doing your word, and obeying you, Lord God. Obeying every instruction you have given us to do. And thank you, Lord, that we are committed to one another, to uphold each other, to lift up each other, and to encourage one another. And Lord, help us, Lord, to lead others, Lord God, not only by our words, Lord, but by our lives, oh God. Thank you, Lord, na makikita ka nila sa aming buhay, that we will reflect you by our character, by our behavior and how we live our lives, oh Lord God. And help us also to commit, Lord God, ourselves, Lord God, Lord, to be used by you, Lord God, to faithfully, Lord, multiply and make more disciples, Lord God, for your glory and honor. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito ngayon. Bless Pastor Mario and the family, Lord, at kahit kay Pastor Wilfred and his family, at sa aming lahat, Panginoon. Let your presence dwell among us, Lord. Thank you, Father God, na sa buong araw na ito, samahan niyo kami. And we also remember sa lahat po ng mga naging victims, Lord, ng baha. Lord, continue, Lord, to move and work in their lives, O Lord God, at kahit sa mga tao na kailangan, and be with all those, Lord God, the first responders, Panginoon, samahan niyo sila, Lord, bantayan niyo sila, protect them and cover them with your most precious blood. And Father, we commit to you our land, our nation, kahit dumaan man ang maraming baha, ulan, Panginoon, nananatili ka pa rin, Diyos at Panginoon sa aming buhay. Thank you, Lord God, na kayo po ang daan, Lord God, that we can rise again, Lord. Thank you so much for being so good unto us. And we know that your grace and mercy, they are always new every morning. We will just lift up our eyes and know where our help comes from. God bless the Philippines, and God bless each and every one of us. We praise you and honor you and thank you, Lord God. Thank you so much, Father. All this we pray in Jesus' name.
Amen. 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 Maraming salamat po, Sister Lilia. At ngayon, para sa ating doxology and benediction, pangungunahan po tayo ng ating Pastor Mario Belda. Thank you, Lord. Panginoon, pinupuri ka namin sa hapong ito. Marami pong salamat for speaking to us on how we would be able to live our purpose. Salamat po na patuloy na ikaw ang bibigay sa amin ng paalala at ng hamon na tunay nga na ipamuhay namin ang pagiging isang tunay na alagad ng aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami sa araw-araw ng aming mga buhay ay maging bahagi ito ng aming mga desisyon sa aming mga buhay that we will always follow you, Lord. Ano man ang mga hamon, ano man ang mga pagsubok, ano man ang iba't ibang mga factors, Lord God, that can influence our minds, our decisions, Lord, tulungan mo po kami na manatiling tapat, manatiling matatag sa aming pananampalataya at pananalig sa inyo. Gabayan niyo po kami at patuloy na pagpalain ang lahat ng ginagawa ng aming mga kamay. Ingatan mo po kami, Lord, we speak healing sa bawat isang may karamdaman. We speak provision, Lord, sa bawat mga pangangailangan, Panginoon. Lord, we speak, Lord God, we speak that you are our Jehovah banner sa bawat isa na merong mga hinaharap na mga problema sa aming mga buhay. Salamat po na sa inyo, Panginoon, ay ganap at kumpleto na kami. Ikaw ang aming tagapagtaguyod, ikaw ang aming manggagamot, ikaw ang siyang magtatanggol sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat at nawatulungan mo po kami na lalong magiging tapat at maging masunurin sa inyo. Lord, we also would like to take this opportunity to pray for Thailand and Cambodia na ngayon po ay, Lord, in the past recent days, nagkakaroon ng bombahan, nagkakaroon ng pagsisimulan ng gera, Panginoon. Hiniling po namin na ikaw po ang siyang pumagitna sa bansang ito. Kahapon lang, Panginoon, nadadamay na rin ang Lao, ang bansang Laos. Lord, dalangin po namin that you will take control of these nations, Panginoon, ang mga bansang ito, na mga Buddhist, Panginoon. Lord, dalangin po namin na pagharian niyo po ang kanilang mga puso at makita makilala nila ang tunay na prinsipe ng kapayapaan. Na sana po, Panginoon, wag na mag-escalate ang gerang ito, wag na itong umabot pa sa ibang mga bansa. Salamat po, Panginoon, that you are the God who is in control. And Lord, salamat po sa opportunity that we can pray for our brothers and sisters. Lord, pinapanalangin namin yung mga pastor na lalo na sa La Union, sa Pangasinan, na niliparan ng mga bubong yung mga bahay nila, Panginoon, yung mga simbahan nasira, Panginoon. Lord, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan at kaya mong ibalik, Panginoon, everything that has been stolen through this storm, through this habagat, Panginoon, itong signal number 4 na dumapo sa La Union at sa Pangasinan. Lord, ikaw po ang siyang may kapangyarihan to be able to restore back everything that has been destroyed, Lord God. In the name of Jesus, niling po namin ang kalakasan mo, ang karunungan mo, maging ang provision mo, Panginoon, to be upon your people na muli sila makabangon mula po sa pagkawasak ng kanilang mga pasilidad, ng kanilang mga tahanan o maging ng kanilang mga buhay. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. At tulungan mo po kami na tunay na maging alagad mo, Panginoon. Marami pa kaming dapat trabahuhin, pero salamat, Panginoon, na ang bawat isa sa amin today, I would be able to, Lord God, make a decision na magsimula sa aming mga buhay ng pagsunod sa inyo. Salamat po. We thank you and praise you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray.
Amen. 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 Paglaklakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So, ganang hapon po sa at stay safe.